Isang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito mga ka-farmers ay mag-iikot na po tayo no, sa ating mga pananim kasi yon po ang ginagawa ko no, sa mga time na nandito ako sa farm, yung wala akong seminar o meeting o mga biyahe. So yan, palaging nag-ikot, nag-check sa mga kakulangan no, sa mga pananim. Kasi mga ka-farmers, pag palagi nating i-monitor ang mga pananim natin, doon natin na makikita na ito pala inaatake ng infesting insekto. So maagapan natin siya sa klaseng insektong umaatake. And then mga ka-farmers, halimbawa ay punggos, no? Madali lang nating makita. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, magpapadilig na po tayo sa ating talong sa pangalawang bisis sa ating talong na raton. So yung kabilang area na pinapadiligan natin kahapon, hindi pa siya natin na eraton kasi maganda pa naman ang kanyang bunga. Eraton lang natin siya o putulin lang natin siya kung sakaling ang mga bunga niya ay pangit na o bansot. So yun po no mga ka-farmers. So yung talong natin ngayon, madami na itong bunga uli mga ka-farmers. Yan, so may mga bunga pang hindi na pipitas no, sa mga nakaraan. And then yung mga bungang kasunod, maganda na. Yan mga ka-farmers. So napakadaming bunga to. Ito ang ating napipitasan ng 710 kilos, no? So ganyan kadami. Yan daming bunga. So yung mga bungang kasunod din mga ka-farmers, maganda na. Hindi na katulad yung una, yung hindi natin dinidiligan lang siya diretso sa puno, no? Hindi pinapadaan sa gitna. Ang pinapadaan sa gitna, yon ang maganda mga ka-farmers kasi ang buong vid o flat ay mababasa. Samantalang yung sa solar lang diretso sa puno. So dinidiligan natin to nang binabasa natin ang buong bed yung time na tumaas ng konti ang presyo. Kasi hindi tayo logi naman mga ka-farmers. Alam niyo mga ka-farmers, ngayon sobrang taas o mahal na ang diesel, no? So kahit mataas pa man mga ka-farmers kasi need naman sa tubig ang ating halamang tanim na talong, ayan diligan din natin ng tubig na binabasa natin ang gitna hanggang dayan. Kasi pag mapuno tong kanal na to, dyan, papasok sila ng mulching. So once na mabasa ang ilalim ng mulching mga ka-farmers, matagal na din matuyo. So pag matagal matuyo mga ka-farmers, yun na, dalawang beses lang tayo magdilig sa isang linggo. So ganyan na lang, no? Ang may share ko sa inyo. So kita natin kung gaano kaganda, kalinis ang mga talbos sa ating talong mga ka-farmers. So napansin natin sa ating pag-ikot ngayon na ang kondisyon sa mga maliliit na bunga at saka sa bulak niya ay tuloy-tuloy din mga ka-farmers, no? So kita natin, maraming bunga sa ilalim, mga maliit na bunga yan, marami mga ka-farmers. Yung mga nangingiti, mga bunga din, daming bunga mga ka-farmers. So yun po ang una natin napansin, na tuloy ang pagbunga, pagbulak sa ating tanim. So may nagtatanong mga ka-farmers, ano ang raton? Paano daw gawin? Ang pagraton mga ka-farmers, yun po ang pagputol. No, ano bang tawag sa inyo? Pinuputol po namin ang talong. Bakit siya pinuputol? Dahil po mga ka-farmers ay halimbawa matatanda ng puno tapos pangit na ang bunga, di ba? So yun po ang palatandaan na ang talong mo ay pwede nang putulin o iraton. So yan po na mga ka-farmers na nagtatanong sa atin. Okay, sa ating kaibigan ng nasa Taiwan, palagi po siyang nanood sa ating video. Mega love shout out po sa inyo. Taga Surigao po siya. Si Lods Nico, mega love shout out. At saka kay ka-farmer Elias ng Sambales, Sambales Santa Cruz, Santa Cruz Sambales. Ano bang tawag siya? Mega love shout out po sa inyo sa lahat ng mga subscriber ko. No, palaging inaabangan ang ating mga latest o mga bagong upload na video. So sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po.
So alam niyo mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, mga subscriber ko, na kundi nang dahil sa inyo hindi ko yon mararating, no, ang ano po, ganyang kadaming subscriber. Road to 16k subscriber na po tayo. So napakadami na po ninyo, no, na nagsuporta sa akin. And then lalo na sa mga nanonood na hindi ini-skip ang ads, maraming salamat po. Malaking bagay po sa araw-araw to mga ka-farmers, kasi yun po ang dahilan mga ka-farmers na kahit sobrang busy ako, no, masaya ako, no, sa ano po, kita ko na maliliit sa YouTube. Malaking bagay din para sa akin, kaya nagsipag ako. Kasi noon mga ka-farmers, akala ko hindi ko makita, ngayon ko makita na, kasi marami na kayong nagsuporta sa akin. So sa mga ads, no, na o advertise na meron sa mga video ko, doon kumikita lang po kami nagko-content kung hindi nyo i-escape. So yung like, share, comment ninyo, at saka yung hindi nyo pag-skip, no, sa mga ads sa ating mga video, yun po ang malaking ano po, tulong sa amin bilang isang content creator o gumagawa ng content about farming. Katulad nito, maagang nag-ikot sa mga pananim at sinisilip at tinitingnan kung anong mga kakulangan. So kita natin mga ka-farmers, tubig lang, no, ang kulang, kasi unti-unti nang natutuyo. So yun lang ang napapansin natin din sa ating pag-ikot. So ang masabi ko, wala tayong problemang nakita sa mga bulaklak, maganda pa din, marami pa sila. Pati sa mga bungang kasunod, no, nasa ilalim, maganda na din mga ka-farmers, oh. Yan, oh, kita nyo. Sobrang ganda na. Namimituin na sa ganda. Yan, oh, pwede na to siya i-harvest ba. Yan, oh, mga magaganda na kanilang mga bagong bunga. Tapos malaki na, no? Hindi tulad sa nakaraan, maliit. Yan, oh, maganda na. Sobrang ganda na ang mga bunga. So nakakatuwa na tingnan mga ka-farmers na yung ginagawa natin sa isang linggo ay nagbunga na, no, ng magandang kalalabasan. So una, naggamit lang tayo ng 2 beses ng Perkinane, and then nagpapalo up ng Privaton para sa fruit borer. So yung Parker natin, Parker name natin mga ka-farmers, organic po siya, na insect repellent, foliar, fungicide, ganyan siya. So all in one siya. Then 2 beses tayo nag-spray sa ating organic, and then nagpapalo up tayo ng Privaton. Yun po ang synthetic natin insecticide para sa fruit borer. And then nagpapatira din tayo ng 1 beses ng Perfectation para sa ating whitefly. So ngayon, chinik natin, kasi sa nakarang araw nagpapa-spray tayo din ng Alika para din sa whitefly, no? Then sinabayan natin ng fungicide na Score para sa punggos, pang prevention lang. Wala naman po tayong napansin dito punggos sa ating talong. Kita naman nyo, kung gaano kaganda, no? At kalusog tingnan o ka-healthy tingnan ang ating mga pananim. So yun po, no, mga ka-farmers. So yung talong na to mga ka-farmers, 10 linya lang. Naglalaman lang po ito ng tag 320 ang pinakamarami. 290 to 320. So nasa 3,000 kapuno lang po ito kapin. So ang kapin hindi na maabot sa 100, pero nakapitas na to ng 700 mga ka-farmers sa pang-apat natin. And then aasahan natin to, yung pang-5 natin baka malalagpasan pa. Kasi habang papalaki ang puno ng talong mga ka-farmers, paparami ang kanyang saka, paparami din ang kanyang bunga. So yun po ang aking experience, no, patungkol po sa pag-aalaga ng talong. So every morning na ako'y mag-ikot sa mga pananim ko, every morning din ako nagbahagi, no, ng aking mga practice. So yun lang po siguro ang simpleng paraan na makakatulong ako, lalo na sa mga baguhan at saka balak mag-farming. Okay, so sa mga balak mag-farming o papasukin ang talong farming, kamatis farming, ampalaya farming, ang i-share ko lang po sa inyo, ang ipapayo ko lang po sa inyo, ano po, hahanapin niyo ang area. Una, ang location site, walang mga kahoy na malapit sa gilid na parang malilom siya, no?
Okay lang pag ganyan na sa kabilang area, hindi lang sa tataniman mo. Mas maganda na diretsong masisikatan sa araw o walang kahoy na parang hindi siya diretsong mainitan o masikatan ng araw. So mas maganda open, katulad sa akin mga ka-farmers, oh. Wala kayong makikitang kahoy sa gitna. May mga kahoy, kawayan nasa gilid lang, nasa paikrot. So yun po ang mga magandang area na hahanapin nyo. Pangalawa, may tubig. Pinaka-importante ang tubig mga ka-farmers. Kasi pag ganitong panahon sobrang init, wala kang source sa tubig pandilig sa mga pananim mo, kawawa ang mga pananim mo, ma-dehydrate o ma-stress po sila. Kaya nga ang iano ko sa inyo, mas maganda na ang area na pagtataniman nyo ng gulay ay may tubig. Pangatlo, siguraduhin na kung darating ang ulan o yung area nyo, siguraduhin mataas. Halimbawa, kagaya sa akin, napakapatag pero anduloy ilog. So ang ilog pag magbaha mga ka-farmers, hindi siya umapaw kasi ang lalim niya mga 120 feet hanggang 20 feet lang ang tubig. So may natira pang 100 feet ang lalim. So kahit ano to siya mga ka-farmers, pag wala na lang ulan, ang tubig dito bagsak lahat sa ilog, no? So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kasi lumalim ang tubig dito kasi sakahan to dati ng palay, kaya kita nyo kung gaano kapantay, no? Hanggang doon, sakahan to yung lahat palay. And then ngayon na-convert na sa high value crops o gulay. Then itong area na to mga ka-farmers, pag umulan, mataas ang lugar dyan. And then ang lahat ng mga tubig galing sa kalsada, sa mga kanal ay bumagsak sa irrigation kasi may buhay pa na irrigation. Itong area na to, share ko lang po sa inyo, ito po ang pinakadulo, no, sa irrigation. Kaya nga ang lahat na tubig na maiipon galing sa taat dito bagsak. So magandang area na to mga ka-farmers kahit ganito siya kafantay. Then pinakadulo sa pinakamagandang area to kasi ang dulo niya ay tubig. So pag wala na lang ulan, wala lang isang oras, wala na ang tubig. Ang lahat ay doon na sa ilog matatapon. So yun po no. Pang-apat na ba? Pasensya na mga ka-farmers. Sunod, siguraduhin nating malapit sa kalsada. Kasi mga ka-farmers, pag malayo sa kalsada, hirap tayo magpapalabas no ng ating mga aning gulay. So mas maganda ka-farmers na balak mag talong farming, ampalaya farming, kamatis farming, sili farming at iba pa ang gustong itanim. Mas maganda na malapit sa kalsada para ang produkto natin na ating maaani ay hindi po tayo mahihirapan no sa pag dala palabas. Kasi yung nakapagtanim ako mga ka-farmers noon na malayo sa kalsada, hirap kami pag makakaani ka ng 1 tonelada. Nako po, kawawa ang mga tao. Ang hirap mga ka-farmers pag walang taong makakatulong sa atin, no? So yun lang siguro ang mai-share ko po sa inyo. Kung balak ninyong pasukin ang talong farming, ang palaya farming, kamatis farming, sili farming, mga upo, sitaw at iba pa, pipino, so siguraduhin may tubig. Pag dumating ang ulan ay hindi mabaha, no? May hindi malilom, tapos malapit sa kalsada. So yun lang po ang ano po sa inyo. Sana po no sa ating pagbahagi ng kaalaman sa umagang ito ay nakakatulong din sa inyo at nakapagbigay ng daan para kung halimbawa balak nyo, so may basihan na kayo na ito pala ang nabahagi ni ka-farmers, no, na pag ako'y mag-farming, hahanapin ko yung area na open. Pangalawa, may tubig malapit sa kalsada. Tapos pag dumating ang panahon sa tag-ulan, hindi malubog sa tubig ulan. So yun po no mga ka-farmers. So may pahabol pa. Ang pahabol na tanong, may pira ba sa pagpa-farming? Yes po mga ka-farmers, may pira din. Alam niyo mga ka-farmers, kung wala lang mga tinatawag nating kalamidad tulad ng mga bagyo, no? Ano po, ang farming kahit bumagsak mga presyo, tumaas,
kung sa talong ka at ampalaya, tatama ka din sa presyo. Kasi ang talong mga ka-farmers, maramang busy siya, no, na mapipitasan natin. Kaya nga mapagkitaan natin siya. May mga presyong mura lang. So kahit mura lang mga ka-farmers, kikita ka pa din. So no, yun po no mga ka-farmers, ang ma-share ko sa inyo. Kasi sa talong, pwede tayo makapag-harvest ng 100 times. Nasubukan ko na yan. So lahat ng mga presyo, matag 10 peso, magtag 15, 20, 30, 50, 80, 100, nasusubukan ko sa isang cycle lang, no? So yun lang po siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo sa umagang ito. Hanggang dito na lang po. Sa mga baguhan at hindi pa nakakilala sa akin, Jezreel Palacio Carrion, Amazing Farming. Maraming salamat sa inyong pagpanood at sa inyong patuloy na panonood sa ating mga video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.